January 2, 1925, sa San Juan, Metro Manila, sa bansang Pilipinas, ipinanganak ang kapatid na Eranio G. Manalo. Panlima sa anim na mga anak ni na kapatid na Felix Y. Manalo at kapatid na Honorata de Guzman. May 10, 1947, naordinahan bilang ministro ng Ebanghelyo si kapatid na Eranio G. Manalo. Kabilang sa mga naging gampanin ng kapatid na Eranio G. Manalo ay ang pagiging ingat-iyaman ng Distrito Eklesyastiko o dating kilala bilang Dibisyon ng Maynila, pangkalahatang ingat-iyaman ng Iglesia at ministrong tagapangasiwa sa buong Distrito Eklesyastiko ng Maynila. Noong January 1953 sa isang pagpupulong ng mga tagapangasiwa ng distrito, dating tinatawag na dibisyon, ang kapatid na Eranio G. Manalo ay inihalal upang maging kahalili ng kapatid na Felix Y. Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ang leader nila'y magmumula rin sa kanila. Ang tagapamahala nila'y titindig mula sa gitna nila. Tatawagin ko siya at lalapit siya sa akin, pagkat sino ba itong nagtalaga ng kanyang sarili para maging malapit sa akin, pahayag ng Panginoon. Pagkatapos mamaya pa ng kapatid na Felix Y. Manalo, pumalili ang kapatid na Eranio G. Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan noong April 23, 1963. Kaagad na isinagawa ng kapatid na Eranio ang pagdalaw sa mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas upang aliwin ang mga kapatid na nasa kalungkutan at mga siwa sa kanilang mga pagsamba. Itinalaga sa Panginoong Diyos ang mga gusaling sambahan ng lokal ng San Pablo, Laguna at San Fernando, Pampanga noong 1963. Pinangasiwaan ng kapatid na Eranio G. Manalo ang malalaking pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng Pilipinas. July 14, 1964, pinangasiwaan ng kapatid na Eranio G. Manalo ang ordinasyon sa gusaling sambahan ng lokal ng San Francisco del Monte sa lungsod Quezon. Noong July 27, 1964, pinangunahan ng kapatid na Eranio G. Manalo ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa paghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos sa ginintuang anibersaryo nito at sa patuloy na pagtatagumpay ng Iglesia sa gawain nito na pamamahagi ng pananampalataya. February 22, 1965, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na nagtatrabaho sa Hacienda Luisita sa Tarlac ay mahigpit na inusig dahil sa pagtanggi nilang sumapi sa unyon ng mga manggagawa. Ipinasya ng pamamahala na sila ay ilikas sa resettlement community ng Iglesia sa Laur, Nueva Ecija. Upang lalo pang mapag-ibayo ang mga pagsisikap ng Iglesia sa pagtulong sa mga tao, itinatag ng kapatid na Eranio G. Manalo ang Felix Y. Manalo Puericulture Center and Maternity Clinic. March 29, 1965, isinagawa ang kilos protesta ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Kongreso ng Pilipinas upang labanan ng Cuenco Bill, isang panukalang batas na nagsusulong ng pagtuturo ng doktrina ng relihiyong Katoliko sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Isinahimpapawid ang mga aral ng Iglesia ni Cristo sa DZEC, ang unang istasyon ng radyo na may kaugnayan sa Iglesia. Pagkaraan ng 2 taon, ang DZEM, ang istasyon na pagmamay-ari ng Iglesia, ay inilunsad noong February 1969. Sa gayoy katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran at ang kanyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw, sapagkat siya'y darating na parang bugso ng tubig na pinayaon ng hininga ng Panginoon. Mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran, titipunin kita. July 27, 1968, ang unang pagsamba ng Iglesia ni Cristo na pinangasiwaan ng kapatid na Eranio G. Manalo sa labas ng Pilipinas ay isinagawa sa Honolulu, Hawaii. Pagkatapos nito ay kaagad nagtungo ang kapatid na Eranio sa San Francisco, California noong August 1968 upang dalawin ang mga kapatid doon. February 7, 1971,
Ang gusaling sambahan ng lokal ng San Francisco, California ay inihandog sa Panginoong Diyos. May 9, 1971, pinasinayaan ang tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na nasa Commonwealth Avenue sa lungsod, Quezon. Ang unang lokal ng Iglesia ni Cristo sa Europa ay itinatag sa Battersea, London, United Kingdom noong November 1972. Noong February 1973, itinatag ang unang lokal sa Canada, ang lokal ng Toronto. Noong 1973 din, lalong pinaigting ng kapatid na Eranio G. Manalo ang mga kapisanang pangsambahayan sa pagtatatag ng mga kapisanang Kadiwa at Binhi. September 16, 1974, itinatag ang Ministerial Institute of Development na kinalaunan ay naging College of Evangelical Ministry. Noong 1975, itinatag ng Iglesia ang New Era Educational Institute na ngayon ay New Era University, isang non-profit at non-sectarian na institusyong pang-edukasyon. February 20, 1976, itinatag ang unang distrito eklesyastiko sa labas ng Pilipinas, ang Distrito Eklesyastiko ng California. Noong 1981, inilunsad ng Iglesia ni Cristo ang sosyo-sibikong aktibidad nito na tinatawag na Lingap sa Mamamayan. Isinahimpapawid ang unang programa ng Iglesia sa telebisyon, ang Iglesia ni Cristo. Nais kong ibalita sa inyo ang tungkol sa kamangha-mangha at masaganang mga kaparaanan na kung saan ang Diyos ay gumagawa sa mga nasa Iglesia sa probinsya ng Macedonia. Matitinding kabagabagan ang sumapit doon sa kanila. Ang pagsubok ang naghayag kung sino talaga sila. Hindi mapaniniwalaan ang kanilang kaligayahan, bagamat lubha silang mahihirap. Ang kagipitan ang naging dahilan ng isang pangyayaring hindi lubos na inaasahan. Ang pagbuhos ng dalisay at masaganang mga paghahandog. Naroroon ako at nakita ko mismo ito sa aking sarili. Sila ay nagbibigay ng kanilang mga handog ng higit pa sa kanilang makakaya, lubhang mahigit pa sa kanilang makakaya. Sa ika-70 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo noong July 27, 1984, ang Templo Sentral ay itinalaga sa Panginoong Diyos sa isang tanging pagsambang pinangasiwaan ng kapatid na Eranio G. Manalo. Pinasinayaan ng kapatid na Eranio G. Manalo ang Iglesia ni Cristo Museum and Gallery sa pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng Iglesia. Noong 1987, pinasinayaan ng United States Main Office sa Daly City sa California. Noong 1989, itinatag ang Society of Communicators and Networkers or SCAN International. Saving lives is our priority. July 24, 1989, pinasinayaan ng Iglesia ang proyektong pabahay sa New Era, Dasmariñas, Cavite. July 25, 1989, ang tabernakulo, isang multipurpose na gusali na ginagamit sa mga aktibidad tulad ng mga pagtatanghal at pagpupulong ay pinasinayaan. July 27, 1989, sa pagdiriwang sa ika-75 anibersaryo ay pinangasiwaan ng kapatid na Eranio G. Manalo ang isang tanging pagsamba sa Templo Sentral. Ang pamamahala ng Iglesia sa pangunguna ng kapatid na Eranio G. Manalo ay isa sa mga unang mabilis na tumugon sa mga biktima ng kalamidad. Iniatas ng tagapamahalang pangkalahatan ang pagpapakilos sa lahat ng mga kagawaran ng Iglesia at pagtipon sa mapagkukunan ng maitutulong sa mga biktima ng bulkang Pinatubo. Bumili ang Iglesia ng isang malawak na lupain sa Palayan City, Nueva Ecija at ginawa itong isang pamayanan para sa paglipat ng mga kapatid. Ang pamayanang ito na tinawag na Bagong Buhay
ay formal na binuksan noong February 20, 1992. At noong April 23, 1993, pinasinayaan ng kapatid na Eranio G. Manalo ang New Era General Hospital sa Commonwealth Avenue, Quezon City. January 1994, paggamit ng teknolohiya para sa iglesia. Isinagawa ng iglesia ang unang International Conference of Ministers gamit ang video conferencing. May 6, 1994, isang pagpupulong ng mga tagapangasiwa ng distrito at mga pangunahing katuwang na ministro ang isinagawa kung saan inihalal ng lahat ang kapatid na Eduardo V. Manalo bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo at nakatakdang kahalili ng kapatid na Eranio G. Manalo. May 7, 1994, pinangasiwaan ng kapatid na Eranio G. Manalo ang isang pagsamba sa Templo Sentral. Doon ay nanumpa ang kapatid na Eduardo V. Manalo bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. May 7, 1994, ipinahayag ng pamamahala ang pagbuo ng 7 karagdagang mga distrito eklesyastiko: Asia, Australia, Canada, Europa, Gitnang Silangan, Timog Amerika at Africa. July 27, 1994, bilang bahagi ng paggunita sa ika-80 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, opisyal na inirehistro ang Iglesia sa Roma sa Italia. Kay ganda sa ibabaw ng mga bundok, ng mga paa ng mga naghahatid ng masayang balita ng kapayapaan at kaligtasan. Ang balita na ang Diyos ng Israel ay naghahari. Ang mga bantay ay humihiyaw at umaawit ng may kagalakan. Sapagkat sa mismong paningin nila ay nakikita nila na ibinabalik ng Panginoong Diyos ang kanyang bayan sa dati nitong tahanan. March 31, 1996, pinangunahan ng kapatid na Eranio G. Manalo ang pagtatatag ng lokal ng Iglesia ni Cristo sa Jerusalem, Israel. May 10, 1997, pinangasiwaan ng kapatid na Eranio G. Manalo ang isang tanging pagsamba sa Athens, Greece. Ito ay paggunita na rin sa ika-50 anibersaryo ng matagumpay na ministeryo ng kapatid na Eranio. Sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio G. Manalo, ang Iglesia ni Cristo ay umani ng mga katangi-tanging pagtatagumpay sa iba't ibang larangan. 4,880 na mga bahay-sambahan at mga ari-arian ng iglesia na binili, ipinatayo o ipinaayos upang maging gusaling sambahan. 4,353 na mga lokal sa Pilipinas. 391 na mga extension ng mga lokal sa Pilipinas. 90 na mga distrito eklesyastiko sa Pilipinas. 1,000 na mga lokal at extension sa labas ng Pilipinas. 302 na mga group worship services sa labas ng Pilipinas at 15 na mga distrito eklesyastiko sa labas ng Pilipinas. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Pagkatapos ng 46 na taon ng makapangyarihang pamamahala sa Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eranio G. Manalo ay nakatapos ng kanyang takbuhin ng pananampalataya noong August 31, 2009. Milyon-milyong mga tao mula sa iba't ibang panig ng daigdig
at mula sa iba't ibang antas ng buhay ay nagtungo sa Templo Sentral upang magbigay pugay sa lider na walang pagod na nagturo sa kanila na sundin ang mga utos ng Panginoong Diyos. Sa amin pong pagbabalik ay makakasama po natin ang isa sa mga personal na nakasama ng kapatid na Eranio Manalo sa pamamahala sa iglesia para ibahagi po sa atin ang mga aral ng Diyos na sinikap nilang itaguyod nang sila ay nabubuhay pa. Mga kaibigan, welcome po sa special episode ng INC TV. Sa taong ito, 2025, ay ginugunita po ng buong Iglesia ni Cristo ang ika-100 taong kaarawan ng kapatid na Eranio G. Manalo. Siya po ang namahala sa Iglesia ni Cristo pagkatapos na papagpahingahin ng ating Panginoong Diyos ang sugo sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Paano po itinaguyod ng kapatid na Eranio G. Manalo ang banal na adhikain ng kapatid na Felix Manalo ukol sa gawaing pagliligtas ng ating Panginoong Diyos? Sa gagawin po nating pagtalakay ngayon ay makakasama po natin ang kapatid na Arnel Tumanan, isa po sa mga pangunahing katuwang ng pamamahala ng Iglesia at naging General Secretary sa panahon po ng kapatid na Eranio G. Manalo. Kapatid na Arnel, kamusta po kayo? Mabuti naman, kapatid na Dan. Kapatid na Arnel, katulad po ng nabanggit po natin kanina, ginugunita po natin ang ika-100 taong kaarawan ng kapatid na Eranio G. Manalo. Bakit tama lang po na alalahanin po natin ang mga dating namahala sa iglesia? Dahil po ba sa personal na damdamin po natin o nauudyukan lang po tayo ng kagustuhan natin na sila po ay gunitain o alalahanin? Ang pag-alaala natin sa mga leader, spiritual leader o mga namahala sa atin sa loob ng iglesia ay utos ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang babasahin ko mula po sa Biblia ay nakatala dito sa Hebreo 13, ang talata po ay 7. Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo, na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, alalahanin ang mga nangasiwa sa inyo. Sinong nangasiwa sa atin ang dapat na alalahanin? Yun anyang mga nagpahayag o nagturo sa atin ng dalisay na salita ng Diyos. Mga mahal po naming televiewers, sa Biblia po, ang may karapatan pong magpahayag o magturo ng salita ng Diyos. Una, ang sugo. Sa Roma 10:15, ang sabi ni Apostol Pablo, paano ka mangangaral kung hindi ka sinugo? Opo. At ang pamamahala na inilagay ng Diyos sa iglesia. Nakatala naman po yan sa Biblia, Colosas 1:25, nang sabihin ni Apostol Pablo na kami ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa inyo para maipahayag ang salita ng Diyos. Sa makatwid, ang tinutukoy dito ng Biblia na dapat, marapat na alalahanin yung mga spiritual leaders o namahala sa atin sa loob ng iglesia na nagturo sa atin ng mga salita ng Diyos. At ang totoo, kapatid na Dan, Opo. at mga mahal po naming televiewers, hindi lang po sinabing alalahanin Opo. Ang sabi, tularan ang kanilang pananalig sa Diyos. Yung kanilang pananampalataya, Opo. pagkakilala at pananalig sa Diyos, dapat na tularan Opo. ng mga tunay na Kristiyano. Kaya hindi lamang po remembrance or commemoration, kapatid na Arnel, kundi i-imitate Emulate pa. po natin. Yes. I-emulate natin ang kanilang pananalig sa Panginoong Diyos. Kaugnay po ng nabanggit na po, kapatid na Arnel, ano po ang hinangad ng kapatid na Eranio G. Manalo na maalaala po ng mga kapatid sa ginawa po nilang pangunguna sa buong iglesia? Actually, hindi yun ang hinagad lang nila. No? Opo. Yan mismo ang nais ng Diyos na maging dahilan ng ating pag-alaala sa mga namahala, nangasiwa sa atin sa loob ng iglesia. Ang binasa ko po ay pahayag ni Apostol Pablo sa Hebreo 13:7.
Ngayon, pahayag pa rin po ni Apostol Pablo, dito naman sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, ang talata po ay 9. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman, samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ang dapat nating pangunahin na dapat alalahanin Opo. sa mga namahala sa atin, yung sinasabi ng Biblia na ginawa nilang pagpapagal, sakripisyo, pagtitiis, alang-alang sa iglesia. Pagpapagal araw at gabi upang pangalagaan ng iglesia at ipahayag ang mga salita ng Diyos. Yung pong binabanggit dito na mabuting balita, yan din po yung ebanghelyo. Opo. Yan din po ang aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Opo. At yan, masasabi natin, nasaksihan natin Opo. na talagang tinupad ng kapatid na Eranio Manalo. Yung nga pong gusto ko pong itanong, kapatid na Arnel, na curious lang po, yung pong banggit sa talata ng Biblia na nagpagal araw at gabi, literal po bang ginawa yon ng kapatid na Eranio Manalo? Yan ay ating nakita at nasaksihan na talagang tinupad ng ating tagapamahalang pangkalahatan noon, ang kapatid na Eranio Manalo, nung kapiling natin siya. Opo. Walang humpay, walang tigil na itinuturo sa iglesia ang mga aral ng ating Panginoong Diyos. Naalala ko pa nung kapiling pa natin, ang kapatid na Eranio Manalo, Opo. nasabi niya na akala ng ilan sa mga kapatid, pagkagabi na dito sa atin ay pahinga na tayo sapagkat pagkagabi, natural lang, oras ng pagpapahinga, Opo. oras ng pagtulog. Nakalimutan nila na ang iglesia global na. Opo. Nasa iba't ibang panig na ng daigdig. Kaya kung gabi dito, araw naman. Kaibang time zone po. Yeah. Opo. Patuloy pa rin ang mga sulat ng mga kapatid, pagtawag nila, mga aktibidad na pang-relihiyon, paukol sa iglesia. Dumudulog pa rin po sila sa Kaya pamamahala. yung binanggit ni Apostol Pablo sa talata, yung pagpapagal araw at gabi, nakita natin na ginampanan ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Halos wala silang pahinga. Alang-alang sa kapakanan ng iglesia para maihatid sa iglesia ang mga dalisay na aral ng Diyos na yun ang mag-aalaga sa kanila para makapamalagi sa kanilang kahalalan. Kapatid na Arnel, bakit ganito na lamang po ang pagpupunyagi, ang pagpapagal at paghahangad po ng kapatid na Eranio G. Manalo na mapangunahan po ang mga kapatid sa iglesia? Dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa iglesia. Katulad din ng mga unang namahala sa iglesia ni Kristo noong unang siglo. Tulad nila Apostol Pablo, sapagkat si Apostol Pablo, kasamang namahala sa iglesia, nung si Kristo'y nasa langit na. Ano ang nagtulak sa kanya na damdamin? Bakit nagpagal siya araw at gabi? Na yun din ang ating nasaksihan, na ginampanan ng kapatid na Eranio Manalo. Balikan natin yung unang Tesalonica, sa Kapitulo 2, ngayon naman ay talatang 8. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang yan, pati na ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Ang nag-akay o nagtulak sa pamamahala sa iglesia para magpagal, magsakripisyo araw at gabi, alang-alang sa iglesia, ay ang kanilang matinding pagmamahal sa mga kapatid sa iglesia. Opo. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, sa iglesia, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral ng mabuting balita o aral ng Diyos. At hindi lang sa pangangaral. Kung napansin po nyo, mga mahal po naming televiewers, ang sabi pa ni Apostol Pablo, pati na ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin sapagkat lubusan kayong napamahal sa amin. Katulad po ninyo, kapatid na Arnel, na nagkaroon talaga ng mahabang panahon, personal experience na nakasama nyo po ang kapatid na Eranio G. Manalo. Ano pong na-share po sa inyo noon ng KRD na naghahayag po ng pagmamahal po nila sa iglesia? Mga sitwasyon po na
nagkaroon ng manifestasyon ng malalim na pagmamahal po ng KRD noon sa mga kapatid? Ang masasabi pa natin yan, kapatid na Dan, ay kapag ka may mga dumarating na kalamidad, Sakuna po, opo. mga sakuna, Opo. hindi natin maiwasan yon. Pagka dumarating, naalala ko nung magkaroon ng malakas na paglindol. Ako noon ay tagapangasiwa ng distrito sa Benguet. 1990 po. Yes. Opo. July July po. 16, Opo. 1990. At batay sa eksperto ukol dyan ay 7.8 magnitude. Opo. Ang pinakasentro ng Benguet, distrito ng Benguet ay ang Baguio. Baguio City. Opo. Lahat ng daan papunta ng Baguio nasira. Cannon Road, Nagilian Road, Marcos Marcos Highway. Highway, opo. Kaya ang Baguio ay isolated. Ni hindi halos malaman saan kami kukuha ng makakain. Hindi makarating ang aid dahil walang daan. Daanan. Ang unang nagawa ay yung telecommunication, radyo. Dahil lahat ng telepono, Wala putol. po. Sira linya. Opo. Nagawa ng paraan ng pamamahala na magkaroon ng radio. Kaya nakausap ko sila sa radyo. Ang unang bungad nila, kapatid na Arnel, kumusta ang mga kapatid dyan? Meron bang nasaktan? Ano ang kailangan ninyo? Yan. Lahat ng kakailanganin ng mga kapatid ay sinabi nila. At haharapin natin ang ating pagpapasalamat noon July 16 po kasi, opo. sa paggunita ng kaarawan ng iglesia. Opo. Ang lindol ay July 16, ang ating Pasalamat. anibersaryo ay Opo. July 27. Opo. Ang sabi ng kapatid na Eranio Manalo, yung leksyon na natanggap mo ay palitan mo. Ididikta ko sa iyo ang mga talata ng Biblia na babasahin mo. 7 talata. Opo. Yung ikapito, hindi ko malimutan, na idinikta nila yung nakasulat sa Habakuk. Sa Kapitulo 3, talatang 17 at 18, ganito po yung nilalaman na sinabi ng ating tagapamahalang pangkalahatan noon, kapatid na Eranio Manalo, na itong basahin sa iglesia. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung pamumunga ng uliboy mabalam at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako sa Panginoon. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Ito ang nais na i-impart ng kapatid na Eranio Manalo Opo. sa mga kapatid na inabot ng matinding kalamidad. Walang makain, bagsak ang mga bahay, marami pang naputi ang buhay. Opo. Opo. Meron din tayong mga casualties na mga kapatid. Pero ang nais nilang maiwan, yung sinabi ng talata ng Biblia, noon sa panahon ng bayang Israel, kahit dumating yung matinding kahirapan, wala silang makain. Walang bungang igos, walang bungang puno ng ubas. Yung inaalaga ang mga hayop, puro namatay. Ang sabi, mananalig pa rin ako sa Panginoon. Sabihin mo sa mga kapatid, anumang pagsubok at mangyari pa, patuloy tayong mananalig, magtitiwala, at sasamba sa ating Panginoong Diyos. Ganun po nahayag ang pag-ibig po at ang pagmamahal ng kapatid na Eranio Manalo sa mga kapatid. Eh, ang kasunod po niyan, kapatid na Arnel, kung 1990 po yung lindol, kung aking nare-recall po, may kasunod na malaking trahedya ulit. Natural calamity naman sa kasunod na taon. Pumutok naman ang bulkang Pinatubo Opo. na pagka inalam natin sinasabi nila na second worst and largest eruption ng volcano na naapektuhan ng maraming mga tao. At dahil sa mga kapatid, marami na rin. Marami po, opo. Lalo na sa gitnang Luzon, marami tayong mga kapatid Opo. na naapektuhan yan. Paano po nahayag ulit ang pagmamahal ng KRD sa iglesia? Agad-agad, sa pamamagitan ng inilunsad din ng ating pamamahala, tinatag nilang lingap sa mamamayan. Inalam kaagad ang pangangailangan ng mga kapatid sa mga dako kung saan nasalanta ng pagputok ng bulkang Pinatubo. At pagkatapos, nagawa ng paraan na yung walang tahanan, nasira ang kanilang mga bahay, Opo.
ay sa pamamagitan din ng tulong ng pamamahala na bigyan ng mga tatahanan at nahayag doon ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pamamahala. Sapagkat sa dinami-dami ng mga evacuation centers na yon, pagkatapos ng ilang panahon, nagkaroon ng mga lokal doon Opo, opo. ng iglesia. Opo. Kung kailan pumutok yung bulkang Pinatubo, nadagdagan tayo ng mga lokal Opo. ng iglesia. Pero doon mararamdaman mo na yung sinabi ni Apostol Pablo na kahit buhay namin ay ihahandog namin kung kakailanganin dahil napamahal kayo sa amin. Nakita natin yan sa pamamahala. Ang totoo, kahit ngayon sa Ngayon kapatid na Eduardo Manalo, kung kasagsagan ng malulupit na pag-uusig, di ba? Nakakarinig tayo ng paninirang puri, mga humahadlang sa ating gawain, ginagamit pang social media sa isang pagsamba na sinabi ng kapatid na Eduardo Manalo na bago nila kayo pinsalain, mamamatay muna kami. Mararamdaman na kahit ang buhay, Nakahanda. kayang itaya at ihandog ng namamahala sa iglesia, alang-alang sa iglesia. Opo. Kapatid na Arnel, salamat po sa ganyang mga first-hand information po. Kahit po wala kami doon sa aktual na pangyayari, damang-dama po namin ang pagmamahal po at pag-ibig ng kapatid na Eranio G. Manalo sa iglesia. Ako po, personally po, ay nakadalo din po sa ilang pagkakataon sa mga pagsamba na pinangasiwaan po ng kapatid na Eranio G. Manalo. At masasabi po natin na napakahusay po nilang tagapagturo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na Arnel, ano po ang pinakahahangad po ng kapatid na Eranio G. Manalo noon na matupad? Kaya lalo po nilang pinagbuti ang pamamahala sa iglesia. Hindi matatawaran, kapatid na Dan, ang angking kakayahan ng ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eranio Manalo, sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos, sa pagmamanage o sa pangangalaga sa napakalaking iglesia. Opo. Dahil global na nga. Subalit, ang isa sa makikita nating napakabuting katangian pa nila ay ang kababaang loob at ang layunin nila, ang matanghal, ay ang Diyos na ang ating pinaglilingkuran, hindi ang kanyang sarili. Na yan din naman talaga ang katangian ng mga tunay na sugo ng Diyos at mga namahala sa loob ng iglesia. Opo. Katulad ni Apostol Pablo, pag binasa natin sa Biblia, dito po sa Galacia, Kapitulo 1, mga talatang 10 hanggang 11, dito ay mababasa natin kung ano ang layunin ni Apostol Pablo sa kanyang pagpapagal para sa iglesia. Sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Dito ay sinabi mismo ni Apostol Pablo na hindi siya nagbibigay lugod sa tao. Sa kanyang pagtupad ng tungkulin, maging sa kanyang pangangaral, hindi ang layunin niya ay bigyang lugod ang tao, kundi ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat unang-una, yung aral na kanyang itinuturo, aral ng Diyos at ng ating Panginoong Sukristo, hindi kanya. Opo. Kaya ang nais ni Apostol Pablo sa pagtupad niya ng tungkulin, maging sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang mabigyang kaluwalhatian, maparangalan, malugod ay ang ating Panginoong Diyos, hindi ang tao. Opo. Kaya malipit na ituro ng ating pamamahala. Ang totoo, mula pa sa puno ng sugo, kapatid na Eranio Manalo at kapatid na Eduardo ngayon, Opo. na ating kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan, yan ang katangi-tanging makikita po natin sa kanila. Opo. Na ang nais itanghal, hindi ang sarili, kundi ang Diyos na lumalang sa atin, ang Diyos na tumawag sa atin sa tunay na paglilingkod, at yung aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Opo. Kaya walang binabago eh. Yung Opo. itinuro ng sugo, na dalisay, na ebanghelyo, yun din ang itinuro ng kapatid na Eranio Manalo. Opo.
No more, no less. Walang dagdag, walang Walang bawas. bawas, opo. Yan din ang itinuturo at itinataguyod ng kapatid na Eduardo Manalo. Naalala ko yung may pagkakataon na pagka meron tayong malalaking kilusan, gawain, lalo na kung may kinalaman sa pagdiriwang Opo. ng anibersaryo ng iglesia, gagawa tayo ng malalaking programa, di ba? Opo. May mga mabubuo na mga palatuntunan, isasubmit din natin sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Pagka ginagawa na ang lahat ng yon, bigla may pagbabago. Merong iba na nasasabi, nagawa na po namin pag uulitin pa, mahihirapan tayo. Ganito ganon. Sabi ng kapatid na Eranio Manalo, talagang sa ating paggawa, merong tinatawag na room for divine intervention. Ibig sabihin, may bahagi na hindi natin abot Opo. Na pagka ginagawa na pala, meron palang dapat baguhin. Iuudyok ng Panginoon Diyos. Nasabi ng kapatid na Eranio Manalo, baka sabihin ng Diyos, alam na pala nyo lahat bahala na kayo. Kaya kahit na yan ay atin nang nabuo, pinag-isipan ng maraming mga tao, iuudyok ng Panginoong Diyos sa ating pamamahala yung dapat na baguhin, yung enhancement para lalong mapaganda na ating itinuturing na yon ay patnubay ng Panginoong Diyos Opo. sa pamamagitan ng ating pamamahala. Opo. Napakalalim po ng wisdom o karunungan, kapatid na Arnel. Kaya sa pamamagitan po nitong ginagawa po nating pagtalakay ay lalo pong nakikilala po ng mga tao, lalo na po ng mga kapatid po natin na hindi na po inabot na buhay ang kapatid na Eranio G. Manalo, o kung inabot man po nila na ang KRD po ang namamahala sa iglesia ay napakabata pa po nila noong panahong iyon. Opo. Pero higit sa lahat po, kapatid na Arnel, ano po ang banal na adhikain ng kapatid na Eranio G. Manalo? Pangunahin po na pinakahahangad po nila para po sa kapakanan ng mga kapatid sa iglesia. Napakabanal ng layunin ng ating pamamahala sa iglesia. Kaya sila nagpapagal araw at gabi para sa atin. Ano ang kanilang pinakahahangad? Basahin natin ang sinabi din ni Apostol Pablo na namahala sa iglesia noon. Dito sa Kolosas, 1 ang talata ay 28. Yan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang nilulunggati ni Apostol Pablo, pinakahahangad niya, na marating ng mga kapatid noon sa panahon niya Opo. na kanyang pinangaralan upang maiharapaan niya ang bawat isa sakdal, walang kapintasan sa kanilang ginawang pakikipag-isa sa ating Panginoong Kristo. Nais nating liwanagin dito, kapatid na Dan, Opo. yung sinabi ni Apostol Pablo na maiharap na sakdal Opo. sa Diyos at kay Kristo ang iglesia. Yung po kasing kasakdalan, ang halos katumbas doon nasa uring maliligtas. Opo. Sapagkat ang maliligtas yung nakarating sa kasakdalan Kaya hindi ang layunin lang ng ating pamamahala ang tao naging kaanib sa tunay na iglesia. Yun ang unang hakbang. Dapat ang tao makarating sa pagiging kaanib sa tunay na iglesia, iglesia ni Kristo. Pero pagkaanib na sa iglesia ni Kristo, hindi tumitigil ang pamamahala. Pagkaanib na sa iglesia, dinadala pa sa uring sakdal. Opo. Sa uring walang kapintasan. Bakit? Para makarating sa uring maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kapatid Arnel, iniisip ko po kasi sa panahon po ng KRD ay naging global po ang iglesia. Napakalawak po ng iglesia. Ang pamamahala po, ang pangangasiwa po nila ay hindi naman po katulad lang ng mga nangunguna sa mga organisasyon o mga korporasyon o kahit po sabihin natin po sa mga bansa o sa mga gobyerno, lalo po at ang hangad po ng KRD, ng pamamahala sa iglesia ay madala ang tao sa kaligtasan.
Ka-Arnel, paano po pinagsikapan ng kapatid na Eranio G. Manalo na maihanda po ang mga kapatid sa pagtatamo ng kaligtasan? Ang unang lagi ng tinuturuan at pinaalalahanan ng kapatid na Eranio Manalo, na yan din ang ginagawa ngayon ng kapatid na Eduardo Manalo, ay yung walang tigil na turuan ng mga ministro at mga manggagawa na nakadistino sa iba't ibang panig ng daigdig. Sapagkat yung mga ministro at manggagawa, sila yung nasa grassroots. Tama po. Opo. Mula doon sa, sabihin pang grupo, Sambahayan, opo. sambahayan, grupo, purok, Purok. Opo. lokal, Opo. distrito. Sila yung nandun mismo sa mga kapatid. Kaya ang unang tinuturuan ng pamamahala, ang mga ministro at mga manggagawa, na mahalin ang iglesia, turuan ng mga salita ng Diyos, akayin sa pagsunod, akayin sa lubos na pagbabagong buhay, itaguyod ang matwid at malinis na paraan ng pamumuhay sa layunin ng pamamahala na ang mga kapatid makarating sa kasakdalan na sa uring maliligtas. At hindi lang yon, inaakay ang lahat ng mga kapatid na maging masigla. Opo. Una, sa pagsamba sa Diyos. Kaya tayo, partikular sa pagsamba. Tama po. Opo. Kung sa ibang mga samahan o ibang relihiyon, hindi sila gaanong Aktibo. aktibo Opo, doon. opo. Sa atin, hindi. Dahil pag may mga nakakalimot, laging pinaalalahanan. Opo. Nakapagpapabaya, pinapayuhan. Pagsamba at yung pakikiisa sa lahat ng kilusan at gawain ng iglesia. Sapagkat naalala ko pa yung sinabi ng kapatid na Eranio Manalo, na ang kapatid, kapag ka-involve, kapag kakasama sa lahat ng gawain, okupado ang kanyang panahon, mahirap siya na dayain ng dyablo. Opo, tama po. Mga pakana ni Satanas. Pagka hinahanap siya ng dyablo, uy, nasa kapilya pala, nasa gawain pala. Yun. Kaya, tinuturuan ng mga salita ng Diyos, inaakay na magpakasigla sa lahat ng mga gawain at kilusan ng iglesia para makarating sa kasakdalan, para na makarating sa uring maliligtas. Meron pang binanggit noon ang kapatid na Eranio Manalo, nung nabubuhay pa. Ang lahat ng pagsulong at tagumpay ng iglesia, mahalaga. Sapagkat yan ay bigay ng Diyos. Opo. Katuparan ng kanyang pangako sa sugo at sa pasugong ito na hindi pababayaan. Palalakasin, tutulungan. Yan ang nangyari sa iglesia. Pero sinabi ng kapatid na Eranio Manalo, mahalaga lahat yon. Pero aanhin natin yan. Kahit maraming kapilya, kahit marami ang kaanib, kung hindi maliligtas ang mga naging kaanib. Kaya, ulitin natin, lahat ng pagsulong at tagumpay na ibinigay ng Diyos sa iglesia, mahalaga yan. Bantayog yan at patotoo na ito'y sa Diyos. Ngunit, ang pinakamahalaga na nais ng pamamahala na marating ng naging kaanib sa iglesia, makarating sa kasakdalan, makarating sa pangakong kaligtasan. Pinakadakilang pwedeng hangarin po ng isang nangunguna para sa kapakanan ng mga pinangungunahan po nila. Yes. Yung pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Sapagkat yan naman din ang kanilang masasabi na dahilan na hindi nawala ng kabuluhan Opo. ang kanilang pagpapagal. Pero kapatid na Arnel, alam po ng kapatid na Eranio G. Manalo na darating po ang panahon na siya po ay papagpapahingahin ng ating Panginoong Diyos. Pero ano po ang kanyang ginawa para matiyak po na ang mga pagpapagal po ng kapatid na Felix Y. Manalo o ang sugo ng Panginoong Diyos sa mga huling araw ay hindi po mawalan ng kabuluhan? Ang isa sa masasabi nating ginawa ng kapatid na Eranio Manalo para dumating man ang panahon na siya'y papagpahingahin ng Panginoong Diyos, na ganun nga ang nangyari, patuloy pa rin maalagaan ng iglesia at patuloy pa rin maipalaganap ang mga salita ng Diyos, ay yung maagap at maaga Opo. na kanilang ginawang paghahanda sa kapatid na Eduardo Manalo. Paghahanda para kung sino ang hahalili para mamahala sa buong iglesia. Kaya, noong Mayo 6,
1994 Opo. ay kinunvin nila, itinawag ng kapatid na Eranio Manalo ang isang natatanging pulong ng hierarkiya ng iglesia kasama ang lahat ng mga tagapamahala ng dibisyon, kung tawagin noon, ngayon, tagapangasiwa ng distrito. Opo. Sa buong daigdig. Para una ay ihalal ang magiging deputy executive minister. Opo. Kinailangan muna yon sa panahong yon sapagkat irirehistro natin ang lokal sa Roma, Opo. Italia. Naghahanap noon ang pamahalaan ng Roma na ang executive minister para marehistro ang iglesia doon, magkaroon ng 1-month residency doon sa bansa, sa Roma, Italia. Ang sabi ng kapatid na Eranio Manalo, masyadong matagal na mawawala ako dito sa tanggapang pangkalahatan. Kaya, ang sabi niya, gumawa kayo ng paraan sa hierarkiya ng iglesia at mga tagapamahalang dibisyon na maglagay ng tungkulin na pwedeng i-represent Ang ang pamamahala. kanyang personal, full personality Opo. na parang siya rin ang nandoon sa Roma. Sila rin ang nagpasya na maglagay ng tungkuling Deputy Executive Minister. Ayan. Wala pa yun sa bylaws ng Iglesia ni Iglesia. Cristo. Opo. Kaya kinunvin yun para mag-ilagay yun sa bylaws ng Iglesia, yung tungkuling Deputy Executive Minister. Kaya ikinunvin yun. At ang nahalal nga sa tanging pagtitipo na yon na maging Deputy Executive Minister ay ang ating tagapamahalang pangkalahatan ngayon, Opo. ang kapatid na Eduardo Manalo. Sa pagtitipong yon, ay may sulat ng kapatid na Eranio Manalo na ipinabasa sa abogado ng iglesia na sinasabi na samantalahin nyo ang pagkakataong yang kayo ay nandyan lahat para ihalal na rin ang hahalili sa tagapamahalang pangkalahatan kapag pinagpahinga na ng ating Panginoong Diyos. Yan. Ang nag-preside ng meeting noon, ang kapatid na Chopilo Ramos, Sr., ang ating General Evangelist noon, ang sabi niya, napakabigat ng ipinagagawang ito ng pamamahala. Sapagkat kung ating tutuusin, 15 years ang lumipas pa bago magpahinga ang pamamahala. Opo. So malakas pa siya noon. 1994 po. Pero sinabi niya, ihanda na ang hahalili sa mamamahala kung magpapahinga siya. Ayun. Kaya sinabi ng kapatid na Chopilo Ramos, kailangan natin ang patnubay at udyok ng Espiritu Santo. Bago natin gawin, manalangin muna tayo. Hindi niya ipinaubaya ang pangunguna sa pananalangin. Siya mismo, ang kapatid na Chopilo Ramos Sr., ang nanalangin. Pagkatapos manalangin ng kapatid na Chopilo Ramos Sr., inopen niya ang hapag para sa nomination Opo. at inacknowledge niya ako at ininominate ko ang ating kapatid na Eduardo V. Manalo. Tinanong ako ng kapatid na Chopilo Ramos, bakit siya ang iyong sinabi na dapat humalili? Ang naisagot ko sa kapatid na Chopilo Ramos, una po, logical na sila ang humalili sapagkat kanina sila po ang ilagay na maging Deputy Executive Minister. Ikalawa po, sila ang may hawak ng pinakamalaking dibisyon noon, distrito ng Distrito, iglesia, opo. ang Metro Manila. At pagkatapos po, yung paggalang at pagmamahal na iniuukol natin sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eranio Manalo, noong nabubuhay pa, Opo. nakikita nating iniuukol din ng iglesia sa kapatid na Eduardo Manalo. Kaya sinabi ng kapatid na Chopilo Ramos Sr., sige, tinatanggap niya yung nomination. Tumindig ang kapatid na Bienvenido Santiago at sinabi niya, I move to close the nomination. At seconded ng iba at ang nailagay nga sa tulong at yun ay gawa ng Panginoong Diyos sa pagkasangkapan sa naging pagpupulong na yon ay ang kapatid na Eduardo Manalo hahalili kapag pinagpahinga na ang kapatid na Eranio Manalo.
yung agap, ano po, kapatid na Arnel, tsaka maaga po na inihanda ng hahalili po sa kanila. Kapatid na Arnel, bakit po ganito ang ginawa po noon ng kapatid na Eranio G. Manalo para po sa kapakanan pa rin ng iglesia? Upang walang patid at hindi malagot. Una, ang pangangalaga sa Iglesia ni Cristo. At pagkatapos, yung pagdaloy ng mga salita ng Diyos. Sapagkat tandaan natin, ang may karapatan na magpahayag at magturo ng salita ng Diyos mula sa sugo. Pagkatapos, sabi ni Apostol Pablo, ministrong namamahala. Kaya magpahinga man ang kapatid na Eranio Manalo sa pagkasangkapan naman sa bagong halal na tagapamahalang pangkalatang kapatid na Eduardo Manalo ay patuloy na maituro ang mga salita ng Diyos para mapangalagaan ng iglesia at para marami pang mga tao ang makapagbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na Arnel, may basehan po ba yon sa Biblia na sa ganong panahon ay maglagay na po sila ng hahalili sa kanila sakali po na sila po ay papagpahingahin ng ating Panginoong Diyos? Ang pagiging maagap ng ating pamamahala Opo. sa paghahanda ng hahalili sa kanila para patuloy na mapangalagaan ng iglesia, patuloy na maituro at maipalaganap ang dalisay na ebanghelyo ay hindi isang bagong bagay sapagkat kahit sa panahon ng mga apostol, ganyan din ang kanilang ginawa bago sila magpahinga sa mundong ito. Ang babasahin ko ay nakasulat po sa Biblia. Dito sa 2 Pedro 1:12, ituloy po natin ang talatang 15. Kaya lagi ko kayong pinapaalalahanan tungkol sa mga bagay na ito, kahit alam nyo na ang mga ito, at matatag na kayo sa katotohanang tinanggap ninyo. At sa palagay ko, nararapat lamang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. Dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Kaya, gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maaalala nyo pa rin ang mga itinuro ko kahit wala na ako rito. Itong pahayag mismo ni Opo. Apostol Pedro. Opo. Una, sinabi niya, alam niyang malapit na siyang magpahinga Opo. sa mundong ito. At ang sabi niya, nais niya, makatiyak siya na yung mga aral ng Diyos, dalisay na ebanghelyo na kanyang itinuro sa iglesia, patuloy na maalala ng mga kapatid kahit anya wala na siya. Opo. Kaya ang kapatid na Eranio Manalo ay maagap na naghalal ng hahalili sa kanyang pamamahala kung siya'y papagpahingahin ng Panginoong Diyos para sa layunin din patuloy tayong maalagaan. Opo. Patuloy na mapadaloy ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Naalala ko pa yung sinabi din ng kapatid na Eranio Manalo nung papagpahingahin ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, Opo. kapatid na Felix Manalo, na sinasabi ng mga manguusig at mga kumakaaway sa iglesia, ayan na niya ang katapusan ng iglesia. Wala Opo. na niya si kapatid na Felix Manalo nila. Pumanaw na. Yan na ang simula ng pagbagsak Opo. o pagtigil ng iglesia. Hindi. Sapagkat nang magpahinga ang kapatid na Felix Manalo, inihalal naman ng Panginoong Diyos ang kapatid na Eranio Manalo, humalili bilang tagapamahalang pangkalahatan. Lalong ipinakita ng Diyos na ang iglesyang ito'y Kanya. At lalo niyang ipinadama sa lahat na ang pamamahala sa iglesia ay hawak niya. Opo. Mga higanting pagsulong at mga tagumpayang ibiniyaya sa iglesia. Opo. Ilang taon lang pagkamatay ng sugo, tumawid na ng ibayong dagat ang Opo. iglesia. 5 taon po, Ka Arnel. Opo. At ngayon, ganyan din ang nangyari. Nang magpahinga ang kapatid na Eranio Manalo, papagpahingahin ng Panginoon Diyos, ang humalili, ang kapatid na Eduardo Manalo, Opo. 15 taon pa lang ng kanilang pamamahala. Nakita na natin ang lalong napakabilis, malalaking tagumpay at pagsulong ng iglesia. Salamat po, kapatid na Arnel. Kapatid na Arnel, ano po ang laging itinuturo naman po ngayon ng kapatid na Eduardo V. Manalo upang
huwag pong mawalan ng kabuluhan ang pagpapagal po ng sugo ng Diyos, ang kapatid na Felix Y. Manalo, upang huwag pong makalimutan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mga pagtuturo po ng kapatid na Eranio G. Manalo. Kung ano rin yung sinabi ng mga apostol noon, yan din ang itinuturo at ipinapayo sa atin ng kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, para huwag masayang ang pagpapagal ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Babasahin ko ang nakasulat sa Biblia sa Kolosas 1:23. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Ito rin ang lagi nang ipinapaalala sa atin at itinuturo ng kapatid na Eduardo Manalo para wag mawala ng kabuluhan ang pagmamahal ng sugo at ang pagpapagal ng kapatid na Eranio Manalo. Yung sinabi ni Apostol Pablo na kailangang manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Yan ang lagi nating naririnig Tama po. sa kapatid na Eduardo Manalo. Na ang lahat ng mga kapatid, manatiling tapat sa pananampalataya, maging matatag. Sapagkat yung tapat at matatag sa pananampalataya, hindi yan kayang ugain ng malulupit na pag-uusig. Hindi kayang bakbakin yan ng kahirapan, ng pagsubok sa buhay. Lalo ngayon sa panahon natin na habang tumatagal, papahirap ng papahirap ang buhay. Mga kalamidad, mga kasamaan. Hindi po pangkaraniwan ng mga pagsubok. Anong kailangan para tayo ay makapamalaging Iglesia ni Cristo, makapamalagi sa ating kahalalan? Yung sinabi ni Apostol Pablo at sinasabi rin ng ating pamamahala ngayon, mamalagi tayong tapat, matibay sa pananampalataya, at huwag tayong pumayag na mawala ng kabuluhan ang ating pag-asa na dulot ng mabuting balita o aral ng Diyos na itinuro sa atin ng sugo at ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. At yan din naman ang ating nakikita at nadarama na katangian ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong daigdig. Marami ng pagsubok ang dumating, itong pandemya lang, pambuong daigdig. Katakot-takot pang mga bagabag at hirap, pero ang karamihang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, buong tatag, buong pananampalataya, itinataguyod ang paglilingkod at pagsamba sa Panginoong Diyos. Kaya kahit po nagpalit ng leader sa iglesia, hindi po nagkaroon ng void. Ang nakasanayan po na pagmamahal at pagmamalasakit ng mga kapatid po noon, tayo po, na naranasan po natin sa kapatid na Eranio G. Manalo, ito pa rin po ang pagmamahal at pagmamalasakit na naranasan at patuloy po na nararanasan ng mga kapatid sa iglesia sa pangunguna naman po ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Kapatid na Arnel, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin. Tunay po na nakapagbigay po ng inspirasyon ang ginawa po ninyong pag-share ng mga personal na karanasan po ninyo noong kasama po ninyo ang kapatid na Eranio G. Manalo. Lalo na po ang mga salita ng Diyos na itinuro po ninyo sa amin. Mga kaibigan, salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Samahan po ninyo kami sa isang panalangin. Ama naming Diyos, tunay ka pong dakila at makapangyarihan sa lahat. Amen. Niluluwalhati po namin ang napakabanal mo pong pangalan. Amen. Salamat po ng napakarami sa iyo sa isang napakagandang pagkakataon na ibiniyaya mo po sa amin. Pangmuli po, maitanyag ang iyong mga dakilang katotohanan. Amen. At makapagbigay po kami ng kaluwalhatian sa iyo. Amen. Salamat po, Ama, sa paglalagay mo po ng pamamahala sa iglesia. Pamamahalang kinakasangkapan mo para maituro po namin ang iyong mga dakilang katotohanan. Amen. Patuloy mo po silang ginagamit mula't mula pa para makarating po sa amin ang iyong mga utos
mapangunahan po kami sa tamang paraan ng paglilingkod sa iyo. Amen. Hinihiling po namin sa iyo, Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng naabot ng palatuntunang ito. Amen. Pakibiyaya mo po ng pananampalataya. Opo. Gawin mo pong masunurin sa iyong mga kalooban. Pagkaroon kaming lagi ng pag-asa sa iyong mga salita. Amen. Mamalagi kami sa tapat na paglilingkod sa iyo. Maging matatag ang aming pananampalataya upang makarating po sa piling mo pagdating ng araw ng paghuhukom. Amen. Pagpalain mo po, Ama, ang kabuuan ng iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Lagi mo pong ingatan ng kapatid na Eduardo Manalo. Opo. Pakibiyaya mo po sila ng natatanging kalusugan. Opo. Basbasan mo rin po ang pangunahin po nilang katuwang sa pamamahala sa iglesia. Amen. Ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Amen. Panginoong Hesukristo, dumadalangin po kami sa iyo. Tulungan mo po kaming maging masunurin at lagi mo pong bantayan ang aming puso. Ipagkaloob mo rin po ang aming mga pangangailangan. Amen. Ama naming Diyos, buong galang kaming bumabalik tawag sa iyo. Ipinagmamakaawa po naming mamalagi po ang patnubay mo po sa buong iglesia. Amen. Ipagkaloob mo po ang kapayapaan ng aming paglilingkod sa iyo. Amen. Magalang na po naming hinihiling sa iyo ang lahat, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.